So yun guys, no, nakikita nyo na. Share screen ko. Kita na ba guys? Hello, hello. Opo, sir. Okay, so today we are going to talk about volume calculations ng integration. So basically, ito talaga din yung pinakamahirap na topics din, no, when it comes to integral calculus, and we will try to solve as many as possible na matry natin for this 2-hour session. Unfortunately, hindi ko masasama yung ibang applications such as yung fluids sa work, pati yung sa iba kasi medyo mahaba talaga ito and mas importante itong malaman ninyo. Sige, siguro sa next meeting natin, no? Next meeting pala natin, most probably, wag na bukas na muna kung Monday, kung okay lang sa inyo. Okay lang ba sa inyo yun, guys? Kasi I have to rest, no? At may sked din ako. Okay lang ba sa inyo, guys? Kasi Tuesday naman ang finals ninyo, no? Okay lang po, sir. Okay Friday pa po. Friday pa po yung finals. Friday pa. Sabi po ng prof namin. Okay. O di meron pa tayo Monday, Tuesday. Kung ano pa kayo, willing pa kayo. Okay. So, for volume calculations, basically ito ay continuation ng application ng area. Pero dito, guys, merong certain formula na talaga, no, na ginagamit. So, we have 3 ways of solving a volume. So, shortcutting ko na lang kasi I have to go to the computations para malaman niyo. Pero syempre, kailangan niyo malaman yung concept. So, for number 1, we have the circular. Napindot ko na naman. Wait. We have the circular disk. Circular disk. I don't know if disk ba na C or D-I-S-K. Doesn't matter. Siguro hindi naman to English class, no? So, circular disk class is makakabuo ka ng disk kapag ni-revolve mo yung axis. Kasi sa volume class, for example, no? Sa volume, 'di ba sa area ang ginagawa lang natin? Yan, for example, bounded by the x, tapos meron kang parabola diyan. 'Di ba yan lang yung kinukuha natin, area lang, no? Yung shaded na yan. Sa volume kasi ang ginagawa na class is merong axis of rotation na tinatawag. So merong tinatawag na axis of rotation. Okay? So ibig sabihin, ito kasing graph na to is 2D lang to. Okay? So area lang ang makukuha mo dyan, plane area. Pero for example, how about for this x-axis, if I'm going to flip this x-axis, no, iikot ko yan, edi magkakaroon ka ng another, no, pag na-ano mo yan, pag na-visualize, magkakaroon ka ng ganyan. Okay? So meron tayong tinatawag na axis rotation. And syempre, etong yan na yan, volume yan. Kasi pag na-imagine mo na inikot mo yung x-axis na may graph na ganyan, magkakaroon ka ng parang ganyang itsura. So ibig sabihin, hindi na siya plane na area, meron na siyang volume, no? So ibig sabihin nun, that is the solid of revolution of a certain f of x, no? Pwede ring mangyari sa either y-axis ang i-revolve din, no? Pwedeng mangyaring ganun. Okay? So, pwede ring mangyari at x equals -1 ka magre-revolve. So, pwedeng mangyari yon guys. X -1. So, basta lagi siyang may revolution, and because of that revolution, nagkakaroon ng figure na 3-dimensional yung graph natin at kaya natin sinusolve yung volume. Okay? Na na-cover nung graph na yan with respect kung saang axis or point siya ni-revolve. So basically, yun yung pinaka-idea. And we have 3 ways. We have circular disk, no? Sa circular disk ay ilagay ko na lang din yung formula. We have volume equals pi, integral of from A to B, syempre definite ito, y squared dx. Syempre pag ito ay vertical strip ang ginamit mo, pag horizontal strip naman, ay syempre ito ay magiging x squared dy. So ano yung y squared na yan? Di ba from our study, that is still the y upper minus y lower squared dx, no? Where dx, syempre yan yung ano natin, yan yung sa vertical strip natin. And dito naman, pi from C to D. No? Ginawa lang C to D kasi parang kumbaga to distinguish it from A to B, no?
We have the x right minus x left squared dx. So kung mapapansin ninyo, this would be a volume. Okay? Volume yan. So ang magiging units ito ay cubic units. Ito, sa circular disc, given na talaga, na yan na talaga yung formula niya. Okay? So for now, tanggapin nyo muna. And yung pangalawa, we have the circular ring. Okay? Ang tanong kasi ng madami dito, sir, paano namin malalaman kung anong gagamitin dyan? Actually, usually, laging pwede yung circular disc, pati yung isa, yung cylindrical shell. Okay? Malalaman mo sa base sa graph kapag inikot mo yung graph kung ano yung magagamit mo na method in solving volume. So sa circular ring, tandaan natin, we have naman yung V equals pi, no? The integral from A to B ng RO squared minus RI squared ng dx. Okay? In terms of horizontal strip naman, pwede nating sabihin na RO squared minus RI squared and then we have dy. Okay? So, ganyan naman yung formula natin. And let me just check, no? Kasi baka iba yung convention ninyo. So, ano ibig sabihin naman ito? Sa circular ring naman, magkakaroon ka ng, pag ni-revolve mo yung volume or yung plane natin, parang magkakaroon ka ng ring, no? Magkakaroon ka ng certain ring of which, nasan ba? May drawing ba ako dito? Of which ay magkakaroon ka ng outer radius pati inner radius. So, bali parang magkakaroon ka ng ganito, guys. Okay, kasi nga parang circular ring siya, no? So, kung ano yung tumama dito na graph, kung baga ito yung R sub O mo, kung ano yung tumama dito, yan yung sa R sub I mo. Okay? So, bali, ganyan yung circular ring na mangyayari. So, pwedeng mangyari yan kapag yung graph natin ay nasa gilid, kumbaga yung kanyang axis of rotation. So mamaya mas makikita natin yan. So yung R sub O natin is the outer radius squared, no, na naka-squared. Yung R sub I is the inner radius. Again, volume to lahat, guys. Volume yan. So, yan. So laging may pi. That is because of the surface area ng mga figure natin. No? Laging may kinalaman si circle. And lastly, we have number 3. We have cylindrical shell. So it takes a while para maging familiar sa mga formulas natin. Pero ito yung kailangan natin tandaan. Yan. Tapos itong dalawa. No? So cylindrical shell naman ay makakagawa ka ng cylindrical shell. Cylinder. Diba? Of which yung magiging volume niya naman would be volume equals 2 pi. No? 2 pi RH yun eh. Diba? So from A to B, y upper minus y lower, and then we have x dx, no? And for the horizontal strip naman, magkakaroon ka ng x right minus x left, y dy. Okay? So ano naman yung x? Ano yung x dito? Ano yung y diyan, no? So ang x diyan is yung radius ng cylinder. So, syempre, pag gagawa ka ng graph, for example, no, that involves cylinder, magkakaroon ka ng, kumbaga, ng parang ganyan. Tapos, meron ka ganyan sa baba. Yan. Parang ganyan yung cylinder mo. Okay? So, for example, meron ka ditong graph na ganyan or something na ganyan. So, bali, kailangan mo makuha yung volume, for example, ng rotated na ganyan. So, gagawa ka ng cylinder. Okay? So, and it depends kung vertical strip and horizontal strip. Again, yung technique kung paano malaman kung vertical or horizontal, i-base mo rin doon base sa given. No? Base sa given kung papaano yung mga given at kung papaano mo siya ginraph at kung saan siya ni-revolve around the axis. So, pwedeng x-axis siya i-revolve, pwedeng y-axis siya i-revolve, no? So, yan yung kailangan nating tandaan. Cylindrical shell,
circular ring and disk, no? Minsan, madalas, no, pwedeng dalawang method yung gamitin sa isang problem, and yun yung ginawa sa notes ninyo, and isolve natin yon. So pwedeng usually nagkakapalit si circular disk at si cylindrical shell. Okay, so pwedeng gamitin sila. Pero minsan si circular ring, kapag applicable sa kanya yung ring lang, baka ring lang talaga. Okay, because there are some graphs of the function na kapag ni-revolve mo, nakakapag-produce lang ng ring at hindi natin pwedeng maproducean ng disk or ng shell. With regard sa disk naman is parang ano lang siya, guys. So for example, parang ganyan lang, no? Like sa unang example natin, kapag ni-rotate mo to on the x-axis, tong graph na to, so let's say this is x equals something, di ba? Tapos ito y equals y squared equals x, no? So pag ni-rotate mo siya with respect to x, magkakaroon ka ng another ganyan, di ba? So pwede mong gawan ng disk. Ang itsura naman ng disk ay ganyan. No, parang talagang disk lang, no? So bali pwede kang gumawa ng dx dito. Ayan. So vertical strip. So yan yung itsura ng disk. Parang disk lang talaga siya na ganyan na meron kang vertical strip na gagawin kung nasaan yung graph mo. Diba? So ganyan si circular disk. Okay, si ring parang ring of annulus region siya. So meron siyang outer radius as meron siyang inner radius. So definition naman ng x right minus x left, the same pa rin. Kung saan nag-touch sa left no si ating strip, yun yung y left natin, di ba? So this the same for every definition here. Okay? So para mas maintindihan natin, i-try natin i-solve, no? Kokopehin ko na lang yung problems ninyo. I believe kasi magaganda yung problems dito, no? Yun lang, magaganda kung talagang na-explain. Pero kung medyo hindi, mahirap talaga siya. Okay? Lalong-lalo na yung number 5, 4, yan yung mahihirap eh. So number 1, find the volume of the solid generated, no? By revolving the first quadrant area of y squared equals 8x, the latus rectum x equals 2, about, pag sinabing about, doon siya niro-rotate, doon siya ire-revolve, no? Ire-revolve sa A, sa x-axis, B, sa y-axis, pangatlo C, x equals 2. So as you can see, tatlong problems to sa isang problem, no? So iba-iba yung makukuha nating sagot at pwedeng iba-iba ring method ang makuha natin dyan at gawin natin dyan para makuha natin yung volume. So the very first thing that we're going to do is for letter A about the x-axis, no? Take note natin yan. Tapos meron tayong y squared 8x, meron tayong x equals 2. So ang very first thing na gagawin natin dyan, guys, is to draw, no? So again, we are going to graph. Rough estimate lang ng graph, hindi naman kailangan sobrang galing mo mag-draw. Alam natin yung y squared 8x, no, is a parabola, vertex niya ay 0, 0, tapos opening siya saan? To the right. Okay, so right opening. So magkakaroon tayo, guys, ng parabola na ganito that looks like this. Okay, so hindi maganda yung drawing ko, pagpasensyahan nyo na lang. Parang siyang ibang graph, no? And then meron din tayong latus rectum na x equals 2. So let's say na yung x equals 2 natin ay ito. Okay? Let's say that is our x equals 2. This is our y squared 8x and this would be our x equals 2. Yan yung latus rectum. Tapos ang sabi niya, guys, is revolving the first quadrant. So ibig sabihin, hindi ko na isasama, 'di ba? May opening din diyan. Hindi ko na isasama 'yan, no? So hindi ko na sasama. So ito lang yung first quadrant, no? Kasi nasa quadrant 1 tayo. Tapos ang sabi niya, the latus rectum x equals to about x-axis. So ibig sabihin ng about x-axis, meaning sa x-axis tayo magre-revolve, no? So pag nag-revolve tayo sa x-axis, pinaikot natin yung x-axis, makakapag-produce tayo ng another, what? Parang mirror, no? Mirror nung nasa first quadrant. Mami-mirror siya dito sa fourth quadrant, no? To the point na ito na yung magiging itsura niya. Actually, volume na yan, di ba? So ngayon, ano ang pwedeng gamitin na na method dyan?
no? So unang-una pwede mong gamitin yung circular disc, no? Pag gumawa ka ng circular disc dito, 'di ba? And syempre, gagawa ka na rin ng strip, no? Yan na yung kumbaga yung vertical strip mo na DX. At bakit vertical strip ang ginawa natin? Is kasi yan yung appropriate na strip na dapat na gamitin at isa pa, meron ka ng limits, no? Ang limits mo from the origin, okay, 0 up to x equals 2 na 2. 'Di ba? Hanggang dito lang naman yung volume na kinukuha mo. Yung volume na yan, 'di ba? Oh, syempre kasama na rin yung eto, 'di ba? Yan na yung volume kasi ni-revolve mo, inikot mo on the first quadrant. Okay? So, ayan. So, yun yung kailangan nating kuhanan. Eh, 'di ba sabi natin, ang volume using, lagay natin using this, ay, nawala yung, nawala yung, ayun, using disk method, no? So since ayan a vertical strip, dx ang gagamitin natin. So meron tayong v equals pi from a to b ng y upper minus y lower dx, no? Squared. Y upper minus y lower squared. So unang gagawin natin, alam na natin yung limits. Kung saan mo kinukuha na ng volume, kung dx yan, dapat sa x ka titingin kung hanggang saan yung limits niya. So 0 to 2. Okay? Ngayon, y upper minus y lower. So, syempre, we have y squared equals 8x. Kailangan natin itong ma-express, no? In terms of what? Sa kabilang side, in terms of y lang. Diba? So, we have y equals square root of 8x. Diba? Pag kinuha natin yung square root both sides, so mak-cancel ito, yan na yung y natin. Okay? So, since yung y upper natin, guys, ano ba yung nag-touch sa strip ng y upper natin? Hindi pala nag-touch, no? Kasi yung drawing ko hindi na naman accurate. So, ito, nag-touch, di ba? Yung y upper natin, nag-touch sa y upper, yung y squared equals 8x. So, kaya yun yung ating y upper. So, magiging, palitan ko lang, magiging square root of 8x, no? Y lower natin ay nag-touch saan? Sa x-axis. 0 yan, di ba? Na naka-squared. Tama? So, kaya squared na yan. So, our formula is now reduced to pi from 0 to 2 square root of 8x squared dx. Eh, di ba pag in-square root mo to, squared mo, simply mawawala lang square root. So, magiging pi from 0 to 2 ng 8x dx. Okay? So, ngayon, ilabas mo yung 8. So, pwedeng 8 pi from 0 to 2x dx. So, gawin mo na yan, 8 pi, no, magiging x squared all over 2 evaluated from 0 to 2. Pwede mong ilabas yung 1/2, no? So, and then evaluate mo na yung x squared from 0 to 2. So, 8 pi all over 2 would be what? 4 pi, no? 4 pi, and then we have 2 squared minus 0 squared. So, 2 squared is 4. 4 times 4 pi would be 16 pi. Yan. So, 16 pi, anong unit? Cubic units, di ba? So, walang units kasi walang centimeter, walang meter. So, kaya cubic units na lang ang nilagay natin. Okay. So, malinaw ba yan, guys? Yes po. Yes po, sir. Okay. Malinaw. Nagigets nyo, no? Kahit hindi maganda drawing ko. Okay lang. Okay lang po, sir. Okay lang. So, ang sabi dito, meron pa tayong solution 2. Solution 2, no? Letter A pa rin, no? About the x-axis. So, pwede rin natin gamitin yung cylindrical shell. So, sabi ko sa inyo, minsan pwede silang gamiting dalawa, no? Cylindrical shell method. So, sa cylindrical shell method, ay ganun pa rin yung magiging graph natin, no? So, bali, meron tayong parabola, tapos meron tayong x dito, no? Tapos ni-revolve natin about the first quadrant, kaya nagkaroon ng mirror dito na image, no? Yung paggamit naman ng cylindrical shell ay pwede rin. Okay? Kasi pwede tayong maglagay ng shell dito, ng cylinder dito. Pwede tayong mag-draw ng cylinder at this would look like this, no?
Okay? So parang ganyan, cylindrical shell. Magiging cylinder siya kasi pasok na pasok siya doon sa graph natin. So pwedeng ganyan yung mangyari. Ngayon, dahil cylindrical shell naman ang ginamit natin, guys, ang mangyayari is, bali, gagamit tayo ngayon ng tinatawag na, anong strip to? Horizontal strip, no? So dy. So anong magiging formula natin dito, guys? So pwede rin 'yan. Pwede rin cylindrical shell, pwedeng disc, no? Pero sa akin, mas madali ang disc, no? Kasi sa cylindrical shell, gagamitan mo pa ng, hanapin mo yung radius eh. Tatansyahin mo yung radius. Pero no problem kasi kaya natin gawin. So we have V equals, for cylindrical shell, we have 2 pi, no? And then we have C to D. Okay, and then we have x right minus x left, no? X right minus x left, y dy. So yan yung formula natin. So yung y dito, remember yung y is the radius, no? Radius ng ating tawag dito, radius ng ating ano to? Ng shell natin, no? So ng cylinder natin. So bali kung dy yan, guys, we have a y equals the radius, no? So ang kailangan natin, label pa rin natin to as x equals 2 and then we have y squared equals 8x. Okay? So kailangan natin ng x right minus x left, no? So dito natin i-determine kung saan ba yung x right minus x left natin. So ano ba yung pinaka right kung saan siya nag-touch sa right? 'Di ba x equals to 'yun, 'di ba? Kasi dito siya nag-touch eh. Yung rightmost na ating strip. At yung leftmost ay dito sa kabila, y squared equals 8x. No? So, bali, anong mangyayari dito, guys? Kailangan nating ma-express in terms of x yung y squared equals 8x. Kasi x right minus x left. So, y squared all over 8 equals x. So, ito ngayon yung x left natin. Ito ngayon yung x right natin. So, ang tanong, guys, paano yung limits? Hindi naman natin alam kung hanggang saan to, yung 0, hanggang dito, no? Hindi natin alam kasi dito na sila nagtapos eh. Dito sila nag-touch nung x equals to eh. 'Di ba? So, yung limits niya on the first quadrant, ha? So, baling ginagawa natin for the limits, 'di ba? Ginagawa natin, i-equate natin. So, we have y squared equals 8x and x equals 2. So, kung ipasok natin yan, to get y, so we have y squared 8 times 2, no, that is 16. So y natin would be positive negative 4, pero 4 na lang ang kukunin ko kasi nga first quadrant ang nakalagay. So kaya ang limits natin is from 0 to 4. So yun yung limits natin. Okay? And then how about yung radius natin? So 'di ba x-axis siya inikot, no? How about yung y natin, 'di ba? Yung radius ng ating cylindrical shell. Ngayon, kung sa x-axis lang siya inikot, 'di ba? Kung sa x-axis lang siya inikot, walang problema. Ilalagay mo as is yung y. Okay? Sa formula. Pero kapag inikot siya sa hindi sakto sa revolution na axis, for example, x equals negative 1, mag-iiba. Mag-iiba yung kanyang radius, no? Y equals 1, mag-iiba yung kanyang radius. It's either magiging 1 minus 1, y plus 1, or something, ganun. Pero since naka-revolve siya sa x-axis na saktong x-axis, yung y natin dito, yung radius natin dito is as is na y. Okay? So, yeah, try natin, no? Di bali magiging v equals 2 pi from 0 to 4. Now, ang x right natin would be, ano yung x right natin? 2 minus y squared minus 8. Y squared all over 8 pala. Di ba? So, yan. X right minus x left, y dy. As is yung y dy dito. Okay. So, bali, gagawin natin, ganun lang ulit. So, we have 2y minus y cubed all over 8. And then we have dy. So, pag-iwalay natin, 2 from 0 to 4, y dy minus 1 all over 8. Ito. No? So, 1 all over 8.
integral from 0 to 4 ng y cubed dy. Ayan. So ayan, evaluate lang natin yan guys. So bali magiging 2 pi, we have 2 y squared all over 2 evaluated from 0 to 4 minus 1/8 y raised to 4 all over 4 0 to 4, no? So we have 2 pi, then we have canceled ito. So magiging 4 squared minus 0 squared, no? Evaluating the limits. Minus 1 times 1/8 times 1/4 kasi ilalabas ko yung 1/4 dito. So 1 all over 32 to, and then we have y raised to 4 from 0 to 4. So ilagay ko na yung limit, magiging 4 raised to 4 minus 0 raised to 4. Alam natin na yung 0 squared, 0 raised to 4 would be 0 lang. So you have 2 pi, you have 16 minus 1 all over 32. Ano ba yung 4 raised to 4? 256. Yan. So, pwede nating ma-divide yung 256 by 32, no? So, 2 pi 16 minus 256 divided by 32, divisible yan eh. 8. 16 minus 8. So, yan. 2 pi, 16 minus 8 is 8. So, multiply mo yan, the 16 pi cubic units. So, parehas lang. Question? Wala naman po, sir. Sure, wala naman, no? Sure ba? Okay, let's go now to letter B. Sabi niya naman letter B, about the y-axis naman natin paikutin, no? Ayan, no? Paikutin natin sa y-axis, no? So y-axis natin, same given, same graph, no? So for example, B, about the y-axis, no? So kailangan muna nating i-graph para makita natin kung ano bang appropriate ang gagamitin natin na method of getting the volume. So we have still yung graph natin. Opening to the right, then meron kang latus rectum na x equals 2 dito. Then ito ay yung y squared equals 8x. Tapos ang sabi niya guys, iikutin natin about the y-axis, no? So kung about the y-axis yan, may imagine natin yung pag-ikot niya. Ito yung y-axis, no? So pag inikot natin yan guys, bali parang magiging itsura niya kasama itong latus rectum na yan. Pag inikot natin yan, di ba parang ganito yung magiging itsura niya? Di ba? Ikutin mo lang yan. So nakabuo ka ng figure na ganyan. About the first quadrant, no? So ganyan yung nakuha mong tawag dito. Ganyan yung nakuha mo namang figure, no? About the y-axis. Ngayon, pwede nating gamitin dyan, it's either, pwede tayo maglagay ng cylinder dyan eh. Oh, pwede rin tayo maglagay ng circular dyan. Okay? So this is an example pala na pwedeng cylinder, pwedeng circular. So circular disc or cylinder. So itaas ko lang ito ng konti para mas maganda. So y-axis at ito ay y squared equals 8x. So kung gagawa tayo guys ng cylindrical shell, that would look like this. Okay? Hindi lang maganda yung draw ko pero pwede na rin. Di ba? So kuha mo pa rin yung both sides ng pagka-revolve ng volume natin. Okay? So kasi ang area of interest natin ay yung volume of interest pala natin is syempre yung nandito, yung nasakupan niya dito, syempre dito rin, yung nasakupan niya dito. Yan yung volume natin, yan yung revolution natin. 'Di ba? So kaya cylindrical shell would be a good choice in getting the volume. Now, syempre, since pag ganyan yung shell natin, ito yung strip natin. 'Di ba? So yan yung magiging strip natin. Okay, for that. So that is dx. Now, if we're going to use the cylindrical shell, we have 2 pi from, of course, given ka na ng 0 to 2 eh, 'di ba? From here to here, 'di ba? 0 to 2
yung volume na kukuha mo from first quadrant from 0 to 2. Diba? Itong portion lang ito. Kasi first quadrant eh. Kaya 0 to 2 ulit ang ating limits dito. And then we have y upper minus y lower x dx. Diba? Yan ba yung ginamit natin kanina? Sa ano, ayan, yan din. Yung ginamit natin, ay hindi pala. Ano pala yon? X right minus x left. So ito naman x dx. Okay, kasi kanina sa cylindrical shell ang ginamit natin, horizontal strip. Ngayon vertical strip. Kaya yan naman yung formula. Ngayon, sabi ko kanina, yung x dito ay radius din, no? So since inikot mo naman siya sa y-axis, so x radius equal lang talaga sa x. So kaya, ano ba yung y upper natin dito na naman? Yung touches the y strip natin, ng vertical strip natin. Ano yung nag-touch doon? Eh di ba yung y squared equals 8x? Kasi ito yung graph na yon, yun yung nag-touch sa script natin sa upper. Ngayon sa baba, wala. Di ba? Kasi it touches the x-axis. So 0 yon, di ba? Bali 0 yon. So bali, kung y upper minus y lower, I have to express this in terms of y lang. So square root of 8x na naman to. So kaya we have volume 2 pi from 0 to 2. Ang y upper ko would be what? Square root of 8x. Ang y lower ko would be 0, x dx. No? So simplifying, we have x multiplied by square root of 8x dx. Okay? So ito, pwede nating i-simplify yung square root of 8x dx, di ba? So pwede nating 2 pi 0 to 2. Eh yung square root of 8 can be simplified. Yung square root of yung x din nasa loob ng square root ha. So we have 2 square root of 2x, di ba? dx. Kasi pwede nating ilabas yung 2 dyan. Di ba? Nilabas natin kasi 2 times 4, yung 8 natin is 2 times 4. Perfect square si 4 kaya naging 2 ito, no? So, isa pang pwede natin gawin, nilabas natin si 2, 0 to 2, and then may square root of 2x tayo, no? Isa pang pwede natin gawin is pwede nating paghiwalayin kasi yan. So, we have square root of 2 multiplied by square root of x. So, property rin ng radical na pwede mong gawin yan. So, yung square root of 2, pwede mo rin ilabas. So, ito, magiging 2 times 2 would be 4 times, ilabas mo yung square root of 2 dito since naka-multiply naman din yan. So, 4 square root of 2 pi from 0 to 2 and then square root of x ka na lang para mas madali na lang i-integrate. So, integrate natin 4 square root of 2 pi. Integrate natin, no? So, bali, x raised to 1 half to, yung square root of x, x raised to 1 half. Integrate mo, power rule, plus 1 ka lang. So, magiging 1 half plus 1 is 3 halves, no? All over 3 halves, no? Then, from 0 to 2. So, syempre, ilabas mo muna yung constant. So, we have 4 square root of 2 pi. Okay, syempre, kailangan ko i-reciprocal to kasi naka-divide eh. So, 3 halves magiging 2/3. Tapos, ilabas ko. No? So, you have x raised to 3 halves. Okay, from 0 to 2. So, and then, now we have, ito muna, simplify muna natin ito. 2 times 4 is 8. 8 square root of 2 all over 3 pi. Okay? So, i-simplify ko lang. Sinimplify ko lang. And then, evaluate natin yung limits. So, x raised to 3 halves. So, that's 2 raised to 3 halves minus 0 raised to 3 halves. So, ito 0. So, we have 8 square root of 2 all over 3 pi. 2 raised to 3 halves, eh di ba parang square root lang yan ng 2 cube, di ba? Kasi ito yung exponent sa numerator, yan yung 3. Eh yung 2, yan yung square root. Diba? So 2 cube natin is 8, di ba? Eh square root ng 8, di ba, is what? 2 square root of 2 ulit. So ang ginawa natin kanina. Okay, multiply mo yan sa numerator. That would be 8 times 2. That would be 16. Square root of 2 times square root of 2. That would be 2 all over 3. No? That would be 2 all over 3. Yan. So, bali magiging sagot natin dito would be what? 32, ay may pi pala to, may pi. 32 pi ba? All over 3 cubic units. Teka lang naging 5 halves. Guys, may nakalimutan tayo yung x.
Oh, yung x dito. Sorry. May x dito, may x dito. So kung x square root of x times x raised to 1/2, sabi na nga that's x raised to 3/2 kasi 1 ito, 1 plus 1/2 is x raised to 3/2. So kung x raised to 3/2 na yan, okay, kukunin natin yung integral. Sorry, kamali tayo. No? So 3/2, doon lang naman sa exponent na wala yung x natin. So we have integral from 0 to 2 ng x raised to 3/2 dx. So pag kinuha mo yung integral niyan, that's 4 square root of 2 pi, no? Magiging 3/2 plus 1, no? Kasi power rule ito. Nakalimutan natin yung x kaya nilagay ko yung x. So kaya maging x raised to 5/2 all over 5/2. So, tama pala. So x raised to 5/2 all over 5/2. So burahin ko na lang muna ito. Take 2. Yan. Limutan natin yung x. Na pala sabi ko, ang iba yung sagot. So we have 4 square root of 2 pi. In-integrate natin to x raised to 3/2. That must be x raised to 5/2 all over 5/2. So from 0 to 2, no? Tapos gawin natin, ilabas natin yung reciprocal niya. Okay? So bali ang magiging reciprocal niya is 2/5. 2/5. So magiging 2/5. And then proceed with the yung definite integrals natin. So we have x raised to 5/2 na lang from 0 to 2. Okay, so isa-isayin natin. So we have ito 2 times 4, it's 8. Square root of 2 all over pi all over 5, no? So 2/5. So we have 2 raised to 5/2 minus 0 raised to 5/2. Yan, ito pala yung tama. So ito 0 na to. Then we have 8 square root of 2 pi all over 5. So 2 raised to 5/2 would be 2 raised to 5 square root, no? O, di bali parang ang magiging square root niyan is 2 raised to 5 is 32. Diba? Square root of 32. Kaya lang, pwede mong i-rewrite itong square root of 32. Diba? Square root of 32 as square root of 16 times 2. Perfect square yung 16. So we have 4 square root of 2. So pwede nating ilagay ito 4 square root of 2. Yan. So yan na, i-multiply mo na yan sa 8 square root of 2 pi multiplied by 4 square root of 2. So 8 times 4 is 32. Then square root of 2 times square root of 2 would be matatanggal yung radical, magiging 2 na lang. Diba? And then pi all over 5. So magiging 64 pi all over 5 cubic units. Yan. Nakalimutan lang natin talaga yung x. Kaya pala iba yung nakuha natin. Yung x ay nanggaling dun sa formula talaga natin na itong x na to. Ayan. Yung radius ng ating shell. Question? Question? Kuha pa? Actually, mahirap. Opo, sir. Kuha naman, di ba? Nalilito lang po. Ang dami po kasi formula. Medyo, pero napapag-aralan po. Hindi, yung formula niya, given na talaga yan, itong mga formula na yan. So, syempre, hindi ko naman matuturo sa inyo kung paano nyo makakabisado yan, pero kayo na yung kakabisado kasi yan. Ayan. So, yan. Yan talaga yung mga formula natin. Tapos sa cylindrical shell, ito ulit. Yan. So, parang ano lang naman yan. Tignan mo sa volume ng cylinder, 2 pi RH lang naman, di ba? Parang ito yung naging RH mo. Radius, tapos parang ito yung height, di ba? 2 pi RH, di ba? So sa ring naman, parang outer radius minus inner radius lang. So ganun. Tapos itong sa circular disc, parang circle lang, di ba? Pi r squared sa circle. O yung r squared mo would be parang ito na yung y upper minus y lower squared na nakamultiply sa dx or kaya sa dy. Pala dy pala to. Okay? So ganun talaga kailangan mo talagang kabisaduhin. Pero yung process ay mas maganda mapag-aralan. Okay? So another solution na gusto niyang sabihin dito, another solution
Okay, is that gagamit tayo ng ano ba to? Ring, no? Ng ring method. So pwede ring method yan. Actually, nung nakita ko yung graph, mas parang mas nakita ko yung ring method, no? Sabi niya, ito pa rin yon, yung graph natin, ni-revolve mo around y-axis. Okay. Tapos ito yung naging mirror image niya, no? So ang nakita ko talaga dito, ring. Diba? Kasi pwede mong gamitan ng ring yan dito. Okay. So i-touch natin sa graph, no? Yung inner radius. Wait lang. So ita-touch natin. Try natin i-touch. Okay. That's the inner one. And then we have the outer one. Let's say, yeah. Ayan. So bali, first quadrant, no? So bali, ang point of interest pa rin talaga natin ay yung dito pa rin sa quadrant 1. Quadrant 1, no? So bali, pag mag-draw tayo ng strip, ang pag-draw ng strip palagi sa ring ay from outer radius to inner radius. So bakit dito tayo nag-draw ng strip? Kasi quadrant 1 ang concern sa atin. Usually, ganun naman yun eh. So nag-draw tayo, so that has a dy. So since vertical yan, dy, no? E di bali, paano natin yan isa-solve naman, sir? E di by the using the formula of the circular ring, no? Yung formula ng circular ring natin ay madali lang din. Siyempre, kung familiar kayo sa ano ba yun? Ba't di ko mausog? Wait lang guys, di ko mausog sa gilid. Yan. So yung volume natin for circular ring would be pi, no? Wait lang, nilipad yung aking would be pi, okay, from A to B ng RO squared minus RI squared, inner radius, since ito ay dy, no? Since yan ay dy, di ba yung graph natin same pa rin, y squared equals 8x, no? And x equals 2. So we have to express them both in terms of dy. Okay? So sa y natin siya i-expose, or sa x, I mean. Okay. I-isolate natin yung x para makuha natin purely in terms of y. So we have v, we have pi. So unang-una sa lahat is ano ba ang magiging limits natin? Siyempre from dito pa rin hanggang dito. Hindi pala. Hindi pala guys. Dahil dy ang gamit natin, oops, nabanggal. Dahil dy ang gamit natin, titingin tayo from the origin hanggang dito. Di ba? Hanggang dyan. Kasi dyan sila nag-meet eh. Dyan sila bounded eh. Di ba? Hanggang dito. Na-solve na natin yun kanina. That is from 0 to 4. No? So, from 0 to 4. Saan natin nakuha yun? Again, y squared equals 8x. Substitute mo yung x dito. Y squared equals 8 times 2. That's 16. No? So, we have y equals 4. So, since first quadrant lang hinahanapin natin from 0 to 4. Now, how about the outer radius minus the inner radius? So, yung outer radius ng ring natin ay nandito. No? At saan siya nag-touch? Anong function yung nag-touch dito sa outer radius? Di ba ito yon yung x equals 2 na latus rectum? So, ibig sabihin, yan yung ating outer radius ng ring. At dito naman, sa kabila, yung inner radius, di ba? Ito yung inner radius natin. Ano ang nag-touch dyan? No? So, bali, yung y squared equals 8x. Now, since with respect to dy tayo, so kailangan ma-express ko purely itong y squared minus y squared equals 8x into purely y. So, we have y squared all over 8 equals x. So, kaya, pwede na nating i-substitute na magiging y squared all over 8, technically, naka-squared yan. Okay? So, because of the formula here. Yung r sub I mo is y squared all over 8 naka-squared. Kaya may squared dito. Be careful with that. So, pag ginagamit yung formula ng ring. Okay? Kaya rin may squared dito kasi naka-squared yung formula. Okay? So, ayan. So, let's try to solve. How are we going to solve this? So, we have v equals pi
Then we have 0 to 4. And then we have 4 minus, square muna natin ito. Square muna natin yan. Eh, di ba magiging y raised to 4 all over 64? No? dy. Diba? All over 64. So, itry na natin na kunin yung integral niya. So, we have pi na nakamultiply sa, labas ko yung 4, no? 0 to 4 dy. Properties ang integral yan, ha? Pinag-multiply ko yung dy, pati yung integral. So, we have 1 minus 1 all over 64. Okay? Properties lang ng integral yan. Definite. Pinaghiwalay natin. From 0 to 4 ng y raised to 4 dy. Ayan. So, kunin natin, guys, yung integral. So, we have pi 4 times y from 0 to 4. We have 1 minus 64. Then we have y raised to 5 all over 5 from 0 to 4. So we have 4 minus 0 minus, ilabas ko yung 1 all over 5, no? 1 all over 5. That becomes 1 all over 64 times 5. Then we have 4 raised to 5 minus 0 raised to 5. Applying the limits. Okay, so we have pi. Then we have 16. Okay. Minus 64 times 5 is 320. So 320. Then 4 raised to 5. 4 times 4, 16 times 4. 64. 64 times 1,000. 24. So try natin. So magiging 16 minus 1,024 all over 320. Ayan. So we can furthermore, tawag dito, i-lowest term natin itong 1,024 all over 320. No? So saan ba sila pwede? Pag dinivide mo siya sa, saan ba? Wala. 16 minus 16 all over 5. 16 all over 5. Yan. Tama. 16 all over 5. Kasi hindi na pwedeng ano yung 16 all over 5. So may pi. Then we have 16 times 5 minus 16 all over 5. No? 16 times 5 would be 30, 80. So we have 80 minus 16 all over 5 multiplied by pi, no? May pi pa yan. Ayun yung pi sa gilid. So 80 minus 6 is 70. 64 all over 5 pi cubic units. Which is actually the same. Okay, the same sa nakuha natin dito sa cylindrical shell. 64 pi all over 5 cubic units. So same lang siya yung nakuha natin. Kasi another method lang to. Another solution lang, another tawag dito, another method lang siya. Okay. Pero same pa rin na makukuhang sagot. Question, guys. Diyan pa ba kayo? Yes po, sir. Okay na. Wala kayong question talaga? Malinaw naman. Sir, Yun lang kahit naman, ano- sir. Medyo complicated lang talaga yung process. Hindi siya complicated. Actually, ang pinaka-complicated lang dyan, siguro, no, yung formula kasi bago sa inyo, no? Pero yung pag-integrate, since tapos na tayo sa definite, kayang-kaya nyo nang gawin yun. Ayun po, sir. Madali lang po yun. Sir, yung ano po ba kahit anong gamitin pong formula, ganun pa rin po yung sagot? Doon po sa tatlong yun, kahit ano pong gamitin na formula, same lang din po ng sagot. Kahit anong gamitin na formula or kahit anong gamitin na method. Opo. Yung ba yung tanong mo? Kahit anong Opo, gamitin method na suitable, yun ang makukuha mong sagot. Parehas lang. Laging dapat parehas lang. Oo. Pero kung ang tanong mo, sir, ano ba dapat gamitin, di ba? Na formula. It depends upon the graph. Okay. Still, it depends. Okay po. Yan. Pero same pa rin ang sagot nila.
Ito kasi talagang ring method ito pati cylindrical. Okay. So, meron pang isang tanong, no? Ang tanong niya about x equals 2. So, ibig sabihin, same problem pa rin, pero yung axis of revolution niya sa x equals 2. So, try natin ha. Sabi niya about x equals 2. No? Tama ba yun yung pagkakaano ko? X equals 2. So, bali, kapag nag-draw ako ulit for the nth time, meron kang parabola dito, meron kang latus rectum dito, ang sinasabi niya is, papaikutin ko to, yung x equals 2 na yan. No? So ngayon, kapag pinaikot mo yan, di ba parang nangyayari dyan is, dyan mo siya paikutin mismo dyan, sa axis na yan. Di ba magkakaroon ka ng ganitong graph dyan, parang sinalungat mo siya dyan, no, okay? Tapos ito, parabola rin to na paganyan, no? Hindi na maganda yung drawing ko. So, bali ganyan yung mangyayari. Ito ay 4, ito ay 2, ito ay 0. No? So, pag inikot mo siya dyan, I hope na i-imagine niyo. Diba? Parang papalawakin nyo lang yung imagination ninyo. Actually, magmi-mirror talaga siya dito. Ayan. Kaya meron siyang ganito din dito. Okay? So, pag ganyan. So, bali, anong pwedeng gamitin natin dyan na method? No? So, pwedeng gumamit tayo ng circular disc. Okay, pwede yan. Pwedeng shell naman. So, shell muna tayo kasi sa shell, matagal ang gas doon. Hindi, joke lang. Shell, no? Pero legit ang gas ng shell, no? So, we have cylindrical shell muna tayo. Okay, and then we have this one. Drawing tayo. Di talaga maganda draw ko. Pagpasensyahan nyo na lang. Cylindrical shell. So, ang sabi niya is from the first quadrant. Okay? So, bali, ang mangyari dito, yung volume enclosed ng first quadrant natin about the x equals 2 would be what? This portion, no? Yan. So, kung gagawa tayo ng script na ganyan, ito na yung vertical strip natin, yan yung dx natin. Okay? So, cylindrical shell method. Shell method tayo. So, sa shell, we have v equals, ano ulit? 2 pi from C to D or A to B. No, since yan ay dx, so dapat may x dx ako dito, may y upper ako, may y lower ako dito. Okay? So, laging ganun. Kung dx ang ginamit, nakakabit dyan yung x. Di ba? Tapos yung isa, transform into y upper minus y lower na tayo. Okay. So, bali, what will happen is still the same ang limits from 0 to 2. No? So, we have 2 pi from 0 to 2. Kasi yan naman ang kinukuha natin ng volume, no? Bounded by x equals 2 and bounded by y equals y squared equals 8x, 'di ba? Yan naman talaga yan yung solid na yan na makukuha natin diyan. So we have 0 to 2 pa rin. And then paano yung x natin? 'Di ba kasi yung ating cylindrical, ayan na, cylindrical shell natin, ayan na. So drawing natin dito, 'di ba? Di naka-draw ka na diyan. So sabihin natin ito yung kumbaga yung graph natin, no? So, bali ang mangyayari dyan sa cylindrical shell natin, actually, wala pala dapat ganyan, no? Kasi, ano siya cylinder nga di ba? So, tanggalin natin ito, di ba? So, bali ang magiging radius niya, meron siyang radius dito. And that radius is x. Di ba yung x dito is radius? Di ba? So, bali, kailangan natin kunin yung radius niyan. Okay? So, kung ito, nag-pass through, yan na yung x equals 2, diba? Yan yung gitna kasi diyan ka nag-revolve Yan yung radius niya, no? So, ano yung radius r na yan? And that is simply equal to x din, diba? Pero, hindi muna pala x. Kasi yung x natin, yan yung radius. So, ito yung r muna natin. Label natin as r. Yan yung radius. Ngayon, alam natin, guys, na yung buong ito, gamit ako ng ibang kulay, alam natin yung from here to here, alam natin to yan. Di ba? From here to here, alam natin na to yan. Kasi dyan siya nag-bounded. Di ba? So, dyan siya nag-bounded. So, ngayon, ano yung magiging radius natin ng R? Di ba? So, bali,
etong radius na to, in terms of x, di dapat maging 2 minus x yan. Okay? So, bali, ito yung nangyari, no? Kung ito ay 2, tapos hanggang dito ay ito yung radius ng cylinder natin from here to here. Kung itong buong ito ay 2, dapat yung radius natin na ito 2 minus x. Para pag pinag-add natin yung 2 minus x, di ba? Plus x natin, edi 2 ang lalabas. Okay? So ito yung x natin, yung radius. Sa formula natin. Nagets ba yon? X yan eh, yung radius natin. Ito, x. Okay? So dapat yung radius na yan, magiging radius mo 2 minus x. Kasi pag pinag-add mo yung 2 minus x plus x, 2 yun yung makukuha mo. Okay? So, bali, ang magiging x natin, radius natin is 2 minus x, y upper minus y lower dx. And then, 2 minus x na to. Eh, ano ba yung y upper natin dito? Di ba yung y upper natin is y squared equals 8x pa rin. Y lower natin would be 0. No? So, kaya, y upper natin purely in terms of y squared equals 8x. So, magiging y equals square root of 8x ulit. So, square root of 8x ulit. Square root of 8x ulit minus 0 dx. Then, we have 2 pi from 0 to 2 ng 2 minus x and then square root of 8x dx. So, pwede natin dito gawin ay i-multiply natin, di ba? So, distribute natin. So, magiging 2 square root of 8x minus x square root of 8x. Then we have dx. So, bali, furthermore, yung square root of 8x, pwede tayong mag 2 square root of 2, no? Hindi pala. 2 times 2 square root of 2x minus x times 2 square root of 2x dx. So, nilabas lang natin ulit yung sa 8, no? 2 square root of 2x. So, pwede nating gawin yon, guys. So, furthermore, ito 4 na to, di ba? 2 times 2, 4 na yan. From 0 to 2, we have 4. Di, pwede ulit natin gawin yung ginawa natin kanina. Di ba? Pag pinag-iwalay natin. Okay? So, magiging ganyan. 2 square root of 2. We have x square root of x dx here. Yan. So, bali, ganun din yung ginawa natin dito. Kinuha natin yung square root of 2, nilabas natin yung square root of x. Okay? So, bali, mangyayari, pag in-apply natin yung definite integral, so magiging 4 square root of 2. No? Ilabas ko na yan. 4 square root of 2, integral from 0 to 2 ng square root of x dx. So, ilabas ko na ito. No? At in-apply ko na rin yung property ng integral na minus. So, minus, magkakaroon tayo ng 2 square root of 2 kasi iyan ay constant. Integral from 0 to 2 ng x square root of x dx. No? So, bali, we have 2 pi. We have 4 square root of 2. Integral lang square root of x. Diba x raised to 1 half plus 1. So, magiging 3 halves. No? X raised to 3 halves all over 3 halves evaluated from 0 to 2 minus 2 square root of 2. Okay, ito x square root of x. Na-solve na natin to kanina. So, x times x raised to 1 half. So, mag-add, magiging x raised to 3 halves. So, technically, this is x raised to 3 halves, no? And then, kunin natin integral ng x raised to 3 halves. Diba? X raised to 5 halves. So, x raised to 5 halves all over 5 halves from 0 to 2. Okay. So, evaluate na natin yan. So, magiging 2 pi. Okay, magiging 4 square root of 2 multiplied by 2/3. And then, we have 2 raised to 3 halves minus 0 raised to 3 halves, of which alam natin 0 yan, minus 2 square root of 2. Then ito, kunin natin reciprocal, magiging 2 all over 5. And then we have x or 2 raised to 5 halves.
minus 0 raised to 5 halves. Okay? So, bali magiging 2 pi. Then we have 8 square root of 2 all over 3. No? Tapos ito, 2 raised to 3 of 2. Diba? Para magiging 2 cube square root. No? Minus ito, 2 times 2 would be 4 square root of 2 all over 5. Tapos ito, 2 raised to 5 halves. 2 raised to 5 square root, no? So, ganyan siya. Sa isa natin. So, we have 8 square root of 2 all over 3. 2 cube would be square root of 8, di ba? Square root of 8. Di ba square root of 8, square root of 4 times 2. So, that would be 2 square root of 2. So, this would be 2 square root of 2 minus 4 square root of 2 all over 5. At 32 to, yung 2 raised to 5, no? Square root of 32. Merong square root of 16 times 2. So, 4 square root of 2 naman to. So, ito magiging 4 square root of 2. Yan. So, yan. And simplify natin. 8 square root of 2 times 2 square root of 2. Di magiging 16 times 2 all over 3. No? 16 times 2 all over 3. And then we have 4 times 4 is 16 times 2 rin all over 5. Okay? So, bakit nangyayari 4 square root of 2 times 4 square root of 2 as 16 times 2? Ito, 4 times 4 is 16. Square root of 2 times square root of 2 is 2. Kaya 16 times 2. So, ganun din yun. So, 2 pi, we have 32 all over 3 minus 32 all over 5. So, bali, kapag ginawa natin yan, 32 times 5 minus 32 times 3 all over 15. No? So, 2 pi, we have 32 times 5. That's 10, 1, 15, 16. That's 160. Minus 32 times 3 is 6, 9, 96. No? Minus 96 all over 15. So, 160 minus 96. So, 160 minus 96 would be 10, 5, 4, 1, 64. No? So, 64, 2 pi, 64 all over 15. So, ang sagot would be 128 pi all over 15 cubic units. So, ayan ang pinakasagot. Question? Question? Wala. Wala po, sir. So sa akin, para sa akin, mas madali yung disk. Okay? Mas madali yung disk, no? Another solution, sabi ng problem natin, another solution is to use disk. Disk method, no? Same problem. Same problem. Number 1 pa lang tayo, guys. Chillax, no? Number 1 pa lang. No? So we have same problem. Okay? Then, ni-revolve mo around x equals 1. So, magkakaroon ka ng ganyan. No? So, bali, pwede ko rin gamitin yung disk. Ito. Yung disk lang. Pwede yan. Hindi lang maganda yung drawing ko, pero pwede na yan. Diba? So, ito naman yung strip ko. Pwede kong gamitin disk. Okay. So, ito ay dy ulit. Okay? So, bali ito yung x equals 2 ko. Tapos itong graph ko na to, yan yung y squared equals 8x. No? So, pwede rin yung this method. So, kung this method ang gagamitin natin, magiging formula natin, pi. So, since dy yung ginamit natin, edi x right minus x left squared. No? So, yung units natin, since dy pa rin, is from 0, from here, to this point, no? Ng x natin kung saan sila nag-intersect. So, 4 pa rin yan. No? So, kaya we have pi from 0 to 4 ng x right minus x left. Okay? So, yung x right natin, no doubt, saan siya nag-touch dito? Diba? X right natin, nag-touch siya dito sa x equals 2. No? So, kaya yan yung x right natin minus yung x left natin would be y squared all over 8.
Hindi pala. O tama, dy kasi dy. So we have y squared all over 8 squared because of the formula. Then we have dy. Yan. So evaluate mo lang yan. Same yung makukuha mo. So we have pi from 0 to 4. Squared natin to, di ba? Paano tayo nag-i-squared niyan? Bukod sa FOIL. O, unang term, i-square mo to, so magiging 4. Yung pangalawang term, i-multiply mo silang lahat. 2 times negative y squared all over 8. So negative 2y squared all over 8. So magka-cancel ito, magiging 4. So we have negative y squared all over 4. Multiply mo by 2 ulit. So by 2. So cancel ito, so magiging 2. So negative y squared all over 2. Okay? And then yung last term, paano mo nakukuha yung last term? Ini-square mo lang din yung second term, 'di ba? Kasama yung sign, i-squared mo to. So, squared mo yan, negative y squared all over 8 squared, that would become positive y raised to 4 all over 64. Then we have dy. So, yan yung sa disk. So, tapos, same na ulit, 'di ba? So, we have 4 integral from 0 to 4 ng dy minus 1/2 from 0 to 4 ng y squared dy plus 1 all over 64 from 0 to 4 ng y raised to 4 dy. Ayan. So, pinag-iwalay ulit natin. So, we have 4y from 0 to 4 minus 1/2 y cubed all over 3 from 0 to 4 plus 1 all over 64 y raised to 5 all over 5 from 0 to 4. So, we have pi. We have 4 times 4 minus 0 minus, labas ko yung 1/3 dito, multiply ko sa 1/2, 1 all over 6, no? Yan. And then we have what? 4 cube minus 0 cube plus 1/5, ilabas ko dito, multiply ko sa 1 all over 64, di ba? So 1 all over 64 times 5 is 320 ulit, no? So we have 4 raised to 5 minus 0 raised to 5. So, in-apply natin yung limits, ha? Kaya naging ganyan. So, 0, 0 ito, 0 din to. So, we have pi. 4 times 4 would be 16 minus 1 all over 6. 4 cube is 64. So, 64 yan. 64 plus 4 raised to 5 ay ganun din, 1,024, no? 1,024 all over 320. No? Over 320 kasi minultiply ko na sa 1 all over 320. So you have pi, you have 16 minus 64 divided by 6, no? Yan. Plus ito, i-lowest term din natin, that's 16 all over 5. So i-lowest term din natin yung kabila. So 32 all over 3, di ba? Plus 16 all over 5. So pag yan ay kinalculate natin, di ba? So that would be 16, 16, 32, 48. 48 minus 32 all over 3 plus 16 all over 5, no? Yung una ko yung kabila, edi 16 din to. Diba? 16 over 3. 16 all over 3 plus 16 all over 5. So tama ba yan? Sana tama tayo. Then we have 16 times 5, that's 30. Then we have 80. So we have 80 plus we have 16 times 3. It's 32, 48, no? All over 15. So that is 128 all over 15 pi cubic units. Parehas ba? Parehas ba ng 1? Ayan, 128 pi all over 15 yan. Parehas. Sir, pwede po pataas lang po ng konti. Okay. Kita ba pag ganyan? Wait lang ah. Yan. Kita pa ba pag ganyan? Kita nyo? Kita pa rin, sir? Okay po, sir. So ito, medyo mahaba lang integration niya. Pag disk. Pero ang sa shell kasi, ako kumbaga parang kung kaya ko i-disk ko eh. Kasi doon ako mas ano eh.
Mas madadalian, no? Okay? So number 2 tayo, guys. Congratulations. Number 2 pa lang tayo. No. Ay, wait lang. Nasama yung Zoom. So sabi niya, find the volume of solid generated by revolving the area bounded by y equals square root of x and the y-axis and y equals 1. So may y equals 1 ka na and the y equals square root of x, no? Yan yung dalawang graph mo about the y equals 1. So gagawin natin letter A about y equals 1 daw ng volume or ng graphs ng y equals square root of x and y equals 1. So, about y equals 1. About, ibig sabihin ng about is, again, dyan natin iikutin. Oh, so, in this case, kasama siya, no? Dito sa ating graph. So, kung i-graph natin yung square root of x, no? Y equals square root of x, para rin siyang parabola na parang paganyan din, no? So, para siyang ganyan. So, yan yung y equals square root of x natin. Okay? And sabi niya, the y-axis, so bounded by the y-axis and y equals 1. So, let's say na ang mangyayari dyan dito, guys, ay ito yung y equals 1 natin. So, yan yung y equals 1 natin. Tapos ito yung y square root of x natin. Okay. Bounded by the y-axis, bounded by the square root of x, y equals square root of x, and bounded by the y equals 1. So technically, itong maliit na yan, yan yung hinahanapan natin dito, no? So yan yan. So hindi area pero volume. Okay. So burahin ko lang kasi susulatan natin. Sulatan natin. Ay, wala. So, bali, ang gagawin natin dito, guys, ay saan daw naka-revolve? I-revolve natin yung y equals 1, no? So, revolve natin to. Y equals 1. Iikutin natin. No? So, kapag yan ay, kumbaga, inikot natin, okay? Inikot natin pa ganyan, bali, parang syempre, mamimirror siya dito, guys. Mamimirror siya dito sa kabilang side, no? Dito sa bandang taas. Na yung to the point na meron kang ganitong graph, no? Okay, I'm not sure if na-imagine niyo siya. Pero ito kasi mapi-flip over itong graph na to, no? Kumbaga mapi-flip over siya dito sa gilid dito. Diba? To the point na ganyan na siya. Okay? So kung ganyan ang nangyari, guys, ay pwede nating gamitan. Alam na natin ang gagawin natin. Pwede natin gamitan ng shell. Pwedeng shell yan. So, pwedeng shell. Pwede rin namang shell na lang. Shell na lang gawin natin dito. No? So, pero tingin natin kung pwede rin ng ano dyan. Tingnan natin kung pwede rin yung this. No? Pero shell na lang gawin natin. So, we have shell here. Okay. So that yung strip natin obviously ay magiging ito. So vertical strip. So pinasok natin yung cylindrical shell. So dy. Okay? So mangyari v equals 2 pi from A to B. Hindi natin alam pi limit. So sige, lagay natin. So since dy yan, may nakadikit na dy na dito. So x right minus x left ito. Diba? So yung y natin is yung radius natin, ha? Tandaan natin. So dahil lang dapat from 0
Di ba? From 0 tayo eh. From 0 to anong limit kaya natin? Siyempre, given na tayo, eto yung graph natin, 0 siya nag-start eh. Saka bounded by dy eh. So, from 0 to 1 kasi nga hanggang dito lang, no? So kaya yung limits natin would be v equals 2 pi. Lagi nyo titignan na kapag dy ang ginamit nyo, dapat doon kayo nakatingin kung hanggang saan sila nag-intersect. So 0 to 1. Okay? And then what will happen, of course, syempre kahit i-input mo to, yung y equals dito, 1 lang naman din ang makukuha mo, no? So, kaya 0 to 1. So x right natin, anong x right natin dito, yung tumama dito. X right is yung y equals square root of x. No? So kung x right at with respect sa y, 'di ba? So that should be what? That should be y equals square root of x. So we have y squared equals x. So x right natin would be y squared minus x left. Saan siya tumama? Dito sa y-axis no mismo. Dito yung dulo niya, yung dulo ng isang strip niya. Sa y-axis siya tatama, no? So kaya 0. Okay? And then how about yung radius y natin, itong y ng shell natin? Diba? So kung i-analyze natin maigi yung shell natin, ito yung y equals 1, no? Ito yung origin. For example, edi gumawa tayo ng shell, di ba? So dito tayo gumawa ng shell. Yan yung shell natin. So ang tinatanong, ano yung magiging radius, no? Ang liit kasi ng drawing ko eh. Lakihan ko kaya para makita natin. Maximize lang natin. So bali yan yon. Tapos ito yung y equals 1 natin. So bali dito tayo nag-drawing ng shell, no? Yan, parang yan yung shell natin. Cylindrical shell. Ngayon, tinatanong dito, alam natin na ito yung y equals 1, no? Ayan yung y equals 1 na yan. Diba? Eh di ba class, para ma-determine natin yung y natin dito, kung ano yung radius niyan, nung shell na yan, okay? Or if I may say, dito na lang, dito ko na lang i-drawing yung radius niya. Ito na lang yung radius sa baba, no? Diameter na yan pag pinagsama. Eh di ba ito, from 0 to 1, eh di ba 1 ang height nito? Di ba in terms of y? Okay? 1 yan. So ito, let's label it as from here to the other side of the shell as 1, y. So kung ito 1, ito y, edi itong magiging radius natin, class, is simply 1 minus y. Etong portion na yan ay 1 minus y. So that, kapag pinag-add dapat natin yung y, etong side na to, pati itong y na to, dapat ang sasagot, ang makuha natin sagot, 1. Kasi yung kabuuan niya na height niyan is 1. So pag 1 minus y plus y equals 1. Diba? So which is yung kabuuang height kasama yung sa cylinder natin. Kaya yung magiging radius natin ay 1 minus y. dy. Okay? So it's now time to solve. So you have v equals pi. Pi ba yan? 2 pi kasi cylindrical shell. Okay. And then we have 0 to 1 ng 1 minus y times y dy. Y squared, di ba? dy. Ayan. So yan yung pinaka naging formula natin. So the same lang din. So we have y squared minus y cubed dy. So properties of integral, we can have what? Y squared dy minus integral from 0 to 1 ng y cubed dy. So get the integral. So you have 2 pi. We have 1/3. Okay, y cubed from 0 to 1. We have 1/4 y raised to 4 from 0 to 1. So sinortcut ko na, nilabas ko na yung 1/4 kasi pag kinuha mo integral y all over 4, y raised to 4 all over 4, ito y raised to 3 all over 3. So nilabas ko na yung 1/3. So we have 1/3, then we have 1 cube minus 0 cube, that would be 0, minus 1 over 4, and then we have 1 raised to 4 minus 0 raised to 4. So this would be 0. So you have 2 pi. 1/3 times 1 cube is still 1/3, minus 1/4 times 1 would be 1/4. So bali, ang makukuha mong sagot dyan, 2 pi. We have 4 minus 3 all over 4 times 3. So we have 2 pi. That is 1 all over 12.
or canceled ito. Ito, magka-cancel. So this becomes 6. So we have pi all over 6 cubic units. So yan yung volume na na-enclose niya. About the y equals 1. Ito naman, how about yung y equals -1? No? So binago niya, guys, yung axis of rotation. No? Binago niya yung axis of rotation. So bali, mangyari dyan, we have b about, sabi niya, y equals -1. Okay, -1 na yan, -1. So bali, yung mangyari guys, ganun pa rin. Okay, yung graph natin ay ito pa rin. Tapos, let's say, ito yung intersection ng yan. Ito yung y equals 1. No? Tapos, ito yung y equals square root of x. No? Tapos, ito yung x-axis. Tapos, ang daw niya i-revolve? I-revolve niya daw kung ito yung 0. Ito yung, let's say, ito yung magiging -1. Okay? Ayan yung -1. So, about y equals -1 daw. So, i-revolve niya daw dyan. Di ba? So, paano magiging, kumbaga, itsura nun? O, so, siyempre, kung ni-revolve niya yan dyan, magkakaroon ka ng, kung iikutin mo dyan, dyan mo iikutin, magkakaroon ka dito ng another, which is nasa -2 siya. Okay? Pag inikot mo yan, mula dyan, dito, so parang magkakaroon ka ng ganito dito. Diba? So, tapos merong ganyan. Pag inikot mo yung graph mismo na ito, okay, with respect dito sa x or y equals -1. Yan yung pinang-ikot natin. So, magkakaroon ka ng ganyan na graph. Tapos, anong pwede mong gamitin dito? Pwede mong gamitin dito, shell pa rin. No? Bakit? Kasi pag ginamit mo shell, okay, pwede mo pa rin siyang ma-figure out using shell. Meron ka dito paganyan. No? Technically, parang cylindrical pa rin. No? So, dahil ang gusto lang makuha ay yung nandito lang, di ba? Nag-iba ka lang ng axis of revolution eh. Ito pa rin yung gusto mong makuha eh. About dyan, di ba? Pero dyan ka lang nag-revolve sa y equals -1. So, dito pa rin yung gusto mong makuha ang volume. Pwede ka pa rin kumuha ng dy dyan, no? So, dy. Kaya lang, ang problema, same process, no? Same formula, katulad ng kanina, kasi wala namang nagbago. Kasi ito, pag kinuha natin yan, volume pa rin yan, 2 pi, ng 0 to 1 pa rin yan. Kasi yung limits natin from 0 to 1 pa rin naman dito sa dy natin, di ba? Kaya lang, nag-iba ka lang ng axis of rotation or revolution equals y equals -1. So, bali, mangyari x right, ang formula pa rin natin pala dyan would be what? Katulad lang nung kanina. Di ba? X right minus x left, y dy. Parehas pa rin naman yung x right minus x left, di ba? Ganun pa rin yung naging graph natin katulad ng dito. Okay? So, dito. Yan pa rin yung nag-touch eh. Ito pa rin yung nag-touch. Di ba? Yung x right niya, yung ano pa rin, yung graph pa rin ng y equals square root of x, tapos yung x left ay 0 pa rin. No? So, bali, ang mangyari dito, ang x right ko ay the same pa rin, y squared minus 0. Ang nag-iba dito, yung y, yung length ng y, yung radius ng cylinder. Okay? If titignan nating maigi, okay, this is yung 0, no? 0 na to. Below ito, it's -1. So, bali, kung titignan nating maigi talaga, from this x-axis up to this point, alam natin yung length niyan. Alam natin that is 1. Di ba? Okay? Kanina, na-draw natin yan. Alam natin na 1 yan. Okay? So, bali, mangyari, yung y natin dito would be the radius of the whole cylinder. Saan ba nag-start yung radius ng cylinder? Di ba dito? So, lagay ko dito, dito, from there, papunta dito. That is your y. No? That is your radius. Kasi yung y dito is radius. So, bali, ano yung magiging radius natin dyan? Di ba?
Kung alam natin ito ay 1 from here to here, at alam natin na ito from here to here ay y, edi yung parang pinaka-radius natin from here papunta dito, edi y plus 1. Diba? So, bali, magiging 2 pi from 0 to 1, y squared minus 0, ito y dy to, diba? Yung y natin dito would be, yung radius natin is y plus 1 dy. Okay? So, we can now disregard yung 0 dito. We have 0 to 1, we have y squared times y plus 1 dy. O, sige, ganun ulit. So, we have 2 pi from 0 to 1, distribute, magiging y cubed plus y squared dy. So, we have 2 pi from 0 to 1 ng y cubed dy plus 0 to 1 ng y squared dy. Ayan. So, yan na. So, i-compute ulit natin, magiging 2 pi. So, this would be 1/4 y raised to 4 from 0 to 1 plus 1 all over 3 y cubed from 0 to 1. Okay? So, we have 2 pi, 1/4. Then, we have 1 raised to 4 minus 0 raised to 4 plus 1/3, 1 cube minus 0 cube. So, napakadaling integral. 0, 0. So, bali, technically, 2 pi. 1 raised to 4 would be 1/4 times 1/4 plus 1 raised to 3 would be 1 times 1/3 would be 1/3. So, this would be 2 pi, 3 plus 4 all over 12. So, that would be 2 pi, 7 all over 12. No? 7 all over 12. And then we have what? Cancelled ito. Pwede bang mag-cancel ito? So yan, 6 ulit yan. So magiging 7 pi all over 6 cubic units. Question. Question. Wala naman. Wala naman guys, no? Wala naman po, sir. Question po. Paano niyo po nakuha yung yung y plus 1 po, yung sa radius po? Ito, 'di ba? 'Di ba pag nag-draw tayo ng cylinder, ito na yung pinaka-cylinder natin, itong pinaka-buong ito. 'Di ba? Yan 'yon. Dahil ikaw ay nag-axis of revolution dito sa y equals negative 1, yun yung magiging center ng cylinder mo. Okay? So we know, sabi natin, na yung height from the x-axis to the point na nag-intersect sila dito, hindi lang maayos yung drawing ko, di ba? Pero nag-touch siya dito, yung cylinder dito. So that is 1. Kasi from 0 to 1, di ba? Kasi ito y equals 1 to. So from 0 to 1, 1 yung height niyan. Ngayon, sabi natin, by definition, for our formula, na yung y dito is the radius of the cylinder. So nag-draw na ako ng y from the center of the cylinder, okay, up to that point, okay, kung saan tumama yung dito natin. Actually, ito lang din yan, di ba? Yan din yon. From that point, that is our y. And kailangan nating makuha is yung radius talaga. Di ba? So, ibig sabihin nun guys, yung y natin would be y plus 1. Kasi we have to add y and then plus 1. So, yan yung sa radius natin. Kaya naging y plus 1 yan. Okay po, sir. Thank you po. Okay, sige. Ano tayo? Number 3, no? Papayin ko lang yung tanong guys. So for number 3, find the volume of the solid generated by revolving the area bounded by the first quadrant ng y squared equals 4x
and y equals 2x minus 4. About OY, yung sabihin ng OY is about the y-axis. Ito x-axis, no? OX. Wait lang guys. Okay. So sabi niya, find the volume of the solid generated by revolving the area bounded by the first quadrant of y squared equals 4x. So alam natin guys na yung y squared equals 4x, yan na naman ay parabola. Opening to the right, vertex niya nasa origin. So kung opening to the right, ito lang yung i-consider ko. No, kasi first quadrant lang yan eh. Tapos sa y equals 2x minus 4 ay, syempre for the sake of time, no, hindi na tayo mag-assign ng values ng x, 'di ba? Pero pag nag-assign ka ng values ng x, no, ang magiging graph niyan, pag in-graph mo 'yan, graphing lang naman 'yan, maglalagay ka lang ng x, y. So positive slope, ganyan. Positive slope mx, 'di ba? Parang y equals mx plus b yan. So positive, ibig sabihin naka-incline pa ganyan. So bali ganyan yung y equals 2x minus 4. So bali ito yung y squared equals 4x. Tapos itong line na to is the y equals 2x minus 4. Okay? So area, by revolving the area bounded by the first quadrant. So ngayon, first quadrant, edi, guys, ito na yon. Ito na yung hinahanap natin, no? Yan yung area bounded by the two curves. Kaya lang, sabi nga is iikutin daw para makuha yung solid generated, no? Yung volume ng solid generated. So about y-axis muna daw. So for letter A, it's about the y-axis. So pag inikot ko yung y-axis na to, so syempre magkakaroon ako ng mirror, no? Ng mirror na kumbaga ito magkakaganyan. Okay? And of course, kung parang parabola yung magagawa ko dito, parang meron din ako dito. 'Di ba? So parang magiging ganyan yan. Kasi inikot ko siya sa y-axis eh. So bali ganyan yung magiging itsura ko. No? And then, what will happen here guys is pwede natin gamitin yung ring. Kasi yung ring ang mas magandang gamitin dito. Kasi bakit kamo? Kasi pag nag-draw ka ng ring dito, yung inner ring mo ay nandito, outer ring mo ay nandito. Ayan. So may ring ka. 'Di ba? So kung ring ang gagamitin mo, obviously, ang gusto nating kuhanan ng area ay nandyan. So ito, gagawa ka dito ng horizontal strip. No? So lagi naman ang paggawa ng horizontal strip sa ring ay laging touches the outer radius and the inner radius. So sige, pag-touchin natin. Ay, mahirap pag-touchin. No? Pero gawin natin. Diba? Parang ganyan. So, paabutin na natin doon. Ito na lang pala yung drawing ko na lang pala i-adjust ko. Yan. So, di bali parang ito ay dy ulit. No? So, for ring, gagamitin natin dahil dy yung ring natin. Di ba pag ring, laging RO squared minus RI squared. Then, since dy, edi dy yan. No? So again, ano ulit yung outer radius natin? Ano yung nag-touch doon dito sa outer natin? E di yung line, 'di ba? So yung line kailangan nating ma-express in terms of ano yan, purely in terms of y, no? So you have y equals 2x minus 4. So you have y plus 4 all over 2 equals x. So yan, we have y plus 4 all over 2 squared minus ano naman yung inner sa nag-touch, ano ang graph na nag-touch sa inner radius niya dito. Di ba itong graph naman na to, yung parabola natin, nag-touch dito, no? Sa lower side ng ating sa inner. So that is y squared equals y squared 4x. No? Purely in terms of x, that's y squared all over 4. So you have y squared all over 4 squared. And then we have dy, of course. How about the limits? So kung yung limits ang pag-uusapan dito guys, ang tinatanong dito is from here, no? From the first quadrant here, papunta dapat dito.
Kasi dito sila nag-intersect eh, no? So, ang tanong, ano yung magiging limits na yan? Di ba? Dito. So, bali, kailangan nating i-equate yung dalawang function in terms of x. So, for limits, solve natin. For limits, we have y squared equals 4x. Then we have y equals 2x minus 4. So, sabi natin y squared all over 4 ito equals x. And then we have y plus 4 all over 2 equals x. So, pag isa natin yan, makukuha natin yung intersection nila. Okay, point of intersection. So multiply ko to by 4. So magiging 4y, hindi pala, mawala yung 4 dyan. So magiging y squared ito. Then ito 4 all over 2. So magiging 2 na lang ito. So magiging 2 times y plus 4. So we have y squared 2y plus 8. Then we have y squared minus 2y minus 8 equals 0. So get the values of y. Yun yung kanilang point of intersection. Di ba by factoring, kaya natin itong gawin na y minus 4, then y plus 2. Tama ba? Negative 8. Tatama. So, kuha natin is y equals 4 and y equals negative 2. This negative 2 is hindi kasama. Kasi ang sabi ng question natin, first quadrant, y negative 2 ay hindi na siya kasama. So, mangyari, that is from the origin, ang limits natin is from the origin to 4. Okay? So we have from 0 to 4. Okay. So i-rewrite na natin, guys, yung ating integral. Okay? So kung volume niya ay from 0 to 4, so we have pi from 0 to 4 ng ating integral na y plus 4 all over 2 squared minus y squared all over 4 squared. Then we have dy. So, squared muna natin yan para wala tayong maging problema from 0 to 4. Pag in-square natin yan, it's magiging y squared plus 8y plus 16 all over 4. No? And minus, integral from 0 to y ay 0 to 4. Gawin ko is dy dito. Minus, ay square ko yan, y raised to 4 all over 16 dy. No? So, isolve ko. Pwede ko namang gawin ay labas ko yung 1/4 dyan. No? Tapos, isolve ko yung integral. So, magiging y squared plus 8y plus 16. No? dy minus 1 all over 16. Integral from 0 to 4 ng y raised to 4 dy. Ayan. Okay. So, and then, i-integrate na natin. So, we have pi. This 1/4 is multiplied by the integral from 0 to 4 ng y squared dy plus we have 8 from 0 to 4 ng y dy plus 16 from 0 to 4 ng dy. Okay. Minus, we have 1 all over 16. Then we have y raised to 5 all over 5 from 0 to 4, okay, ng ating function. So you have pi, we have 1/4, we have 1/3, okay, y cube na to, di ba, y cube all over 3, so magiging y cube evaluated from 0 to 4 plus 8, okay, all over 2, kasi y squared all over 2, so y squared from 0 to 4 plus 16y from 0 to 4. And ito minus 1 all over 16 times 5. Ilan nga ulit yung kanina natin? 16 times 5 is 80. And then we have y raised to 5 from 0 to 4. Yeah. So you have pi. You have 1/4. Take note, itong 1/4 ay nakamultiply sa buong integral nung pinaghiwalay natin. So we have 1/3, 4 cube, minus 0 cube is 0, plus we have 4. Then we have 4 squared minus 0 squared is 0. So 4 squared lang ito. Plus 16 times 4. Okay? Parenthesis. 1 all over 80, 4 raised to 5 minus 0 raised to 5. So 0 raised to 5 is 0 lang naman din. Ayan. So we have pi, 1/4. So 4 times 3 is 4 raised to 3 is 64.
64 all over 3 plus 16 times 4. No, that is 64. Plus 16 times, ito, 16 times 4, 64 din to, no? Minus 4 raised to 5. Yun yung kanina, 1,024 all over 80. No? So ito, pag ito i-simplify natin, ito muna, 128. So parang 64 all over 3 plus 128. So 448 all over 3. Minus yung lowest term ng 1,024 and 80 would be 64. Time 16 pa rin yan eh. 16 ang common nila, 64 all over 5. So yan. So itong 1/4 ay nakamultiply sa 448. No? 448 all over 12 minus 65. 64 all over 5. Yan. So try nating i-solve. Pwede pa nating i-lowest term yung 448 all over 12 na 112. 112 all over 3. So, divisible siya by 4 minus 64 all over 5. So yan. So try natin 112 times 5, 10, 1, 5, 6, 560. 112 times 5, 560. So pi 560 minus 64 times 3. Ganun yung ginagawa ko. 64 times 3, 192 all over 15. So 560 minus 192, that's 368 all over 15. No? Pi times 368 all over 15. So we have 368 all over 15 pi. Yan. Cubic units. Yan. So yan yung about the y-axis natin. Okay? Pag inikot natin siya about the y-axis. Question? Na naman. So pag about the x-axis, nandiyan pa ba kayo guys? Guys, nandiyan pa ba kayo? Or na-DC? Yes po, sir. Akala ko Yes po, sir, dito po. gusto ko sana siyang tapusin hanggang 5 eh. Kasi kaya lang parang hindi kakayanin eh. About x-axis. So, yan. Yan na yung ano natin, sagot natin. So, sabi niya naman about x-axis. So kung about x-axis naman, ganun pa rin yung graph natin, no? Parabola pa rin siya tapos merong line dito. E de bale, ang mangyayari kung papaikutin natin yung x-axis, so parang mami-mirror naman siya dito. So bale mangyayari, magiging ganyan dito. Okay? Tapos mapupunta naman siya dito. Okay? Parang minirror mo eh, di ba? So ganyan yung mangyayari. I hope na i-imagine nyo siya guys. So pag inikot mo yan, itry nyo lang paikutin yung itong quadrant na to, itong graph na to. Ang lalabas ayan, yung counterpart niya na yan. So kung ganyan yung mangyayari, pwede tayong gumamit ng shell, no? So shell ang gagamitin natin to use that for our computation. So kung shell, ito naman ang point of interest ko eh, no? Kuha na ako ng ano diyan ng strip dito. This is actually what dy ulit, no? And cylindrical shell ito. Again, this would be our y equals 2x minus 4. And this would be our y squared equals 4x. Ayan. So sure enough, ganun pa rin. So since shell lang gagamitin natin, so we have v equals 2 pi cd. So since dy ito, diba may y dy ako dyan. So ibig sabihin x right minus x left. Okay. Yan yung ating formula. So bali, ang kailangan ko x right minus x left. No, x right minus x left. So bali, x right ko, saan ba tumama yung aking ano? Dito sa line, no? So yung magiging x right ko yung line. Okay? So kung yung line yung magiging x right ko, edi express ko siya in terms of x ulit, 'di ba? Same pa rin. So magiging y plus 4 all over 2. That's my x right minus x left. Since ang aking x left ay y squared
minus 4x. So in terms of x, that's y squared all over 4. Yan yung x left ko. Ngayon, since ni-revolve ko siya around x-axis, yung y ko as is, y pa rin siya. Okay, x-axis, y pa rin siya. So, let's compute, no? Yung unit yung limit pala natin is from here pa rin to here pa rin. Okay, from dyan to dyan pa rin. Of which na compute natin kanina, that is from 0 to 4. No, yung point of intersection niya ay dito sa 4, no? Kaya 0 to 4 yung ating ko-computein diyan. So from 0 to 4 pa rin ito. Y plus 4 all over 2 minus y squared all over 4 dy. So again, computing the limits. So I have 1/2. Okay, we have 1/2. Hindi pa pala. I-distribute natin yung y, no, sa loob. Distribute natin yung y. Magiging integral of y squared plus 4y, okay, all over 2 minus y cubed all over 4. Diba? So, yan yung mangyayari dyan kasi dinistribute mo yung radius na y. So, again, getting the integral of that, labas ko yung 1/2 integral from 0 to 4. Okay, this 1/2 is nakamultiply sa integral ng y squared plus 4y, ha? So, buo yan. So we have y squared dy plus 4 integral from 0 to 4 ng y dy. Okay, kaya parenthesis. Minus 1 all over 4. Then we have integral from 0 to 4 ng y cubed dy bracket. Okay. So we have 2 pi. Then we have 1/2. Y squared would be 1/3 y cubed from 0 to 4 plus we have 4 all over 2 kasi y squared all over 2 itong y eh. So 4 all over 2 na nilabas ko na. So magiging y squared from 0 to 4 minus 1/4. Then we have y raised to 4. Malabas ko na rin yung 4, no? So magiging 1 all over 16 na rin siya, no, guys? So magiging 1 all over 16. Ito. Kasi 1/4 all over times 1/4. So 1 all over 16. Tapos ito y raised to 4. From 0 to 4 na limit. Okay? So it's time to compute. So you have 2 pi, you have 1/2, 1/3, 4 cubed minus 0 cubed plus 2. We have 4 squared minus 0 squared. Okay? Minus 1 all over 16. Then we have 4 raised to 4 minus 0 raised to 4. Ayan. So 0, 0 na ito. 0, 0, 0 lahat yan. So you have 2 pi times 1/2. We have 4 cubed. Kanina pa natin kinocompute yun. That's 64 all over 3 plus 4 squared 16 times 2. It's 32 minus 1 all over 16. 4 raised to 4. That is 256. No? So, simplify natin. So, 64 plus 32 times 3 all over 3. Diba? Minus 1 all over 16 to 56. No? So, bali, anong mangyayari dyan? Diba? Wait lang 2 pi. Okay. Tama ba tayo? Baka kasi mag-negative. Check ko lang ulit. Y squared all over 2. Nilabas natin. So, naging 4 cubed. Naging 30 to 64 all over 3 plus 32. No? 64 all over 3 plus 32. 64 all over 3 plus 32 would be 160 all over 3. No? So, ito, nagiging 1/2 160 all over 3. So 160 all over 3 minus 256 all over 16. So 256 divided by 16 is 16. Diba? Divisible by 16. So magiging 16 ito. So we have 2 pi. 1/2 would be 160 all over 6 minus 16. No? So kapag sinolve natin yan, guys, that would be what? 160 all over 6. So 116 times 6 is 36, 396. So 2 pi 160
minus 96 all over 6. So 160 all over 96, that is 2 pi 64, no? Tama ba? 64. 160 minus 96 is 160 minus 96 is 64. Tama ba? 64 all over 3. Ay, all over 6, no? So ito, we can simplify yung 64 all over 6. 64 all over 6 is 32 all over 3, no? Kasi by 2. Divide natin by 2. So magiging 64 pi all over 3 cubic units. Yan yung sa ating... Tanong lang po. Yes po. Paano po naging 1 over 16? 1 on over 16. Saan nakuha Opo, yun? Dito. Yung coming from yan po sir. Di ba? 1/4. Tapos integrate mo yung y cube, y all over 4 all over 4. From 0 to 4. Nilabas natin yung 1/4 times 1/4. So we have y4 from 0 to 4. So y 1 all over 16. Ito na yun. Okay sir, thank you. That's y raised to 4 from 0 to 4. So power rule. Questions pa? Questions? Sir, di ba po pwede po yung ring na ano dyan, formula? Ring. Pag ginamit mo yung ring or disc? Yung ring po, yung may butas sa gitna. May butas sa gitna. Yung ring. Di po siya applicable or... Kasi po, pagkakakita ko po kasi parang applicable din po. Parang lang. Dito? Yung sa letter B po. About the X, no? Opo. Oo, pwede rin. Pwede rin. Pwede rin. Pwede rin, pwede rin. Gagamitin mo ay para mag-vert axis ka. Vertical axis. Pero yung sa disk po, hindi po siya applicable, di ba po? Sa disk, kasi parang dalawang graph siya eh. Usually pag disk, isa lang. Okay, parang isang graph lang tapos parang depende kasi parang hindi pwede yung disk dito. Yung ring pwede pa. Yung ring pwede. Salamat po, sir. Kaya lang ang problema pag ginamit mo yung ring, magdi-dx ka. So kung dx 'yun, hanapin mo yung intersection naman nila sa x dito naman. So hanggang saan yung ditong intersection nila. Pwede rin naman. Same lang din yun. Okay, guys? Question? Clarification? Wala naman na po ata, sir. Yun lang, guys. Kailangan lang i-practice nyo lang, no? Ang pinakamahirap dito na solve ko yung number 5 eh. Yung number 5 ba yun? Or yung 4? Yung 4 pala, guys. Yung 4 medyo nakakaano yan. Madali lang isulat yung equation pero yung pag-integrate kasi meron na siyang integration by parts. Yung x e raised to x yan. So, ayun. Medyo mahaba lang talaga siya pag in-integrate. Yan. So, do you have any questions ba, guys? Wala na? Ang dami kasing sangay nung isang problem, no? About x, y, ganun-ganun pa, no? So, kaya yun yung na-discuss natin for today. Siguro, i-discuss ko rin sa Monday, no? Para isabay ko na lang din, no, guys? I-discuss ko na lang. Sama ko sa Monday discussion. Okay? Yan. Okay po, sir. sir. Okay, so para hindi tayo yung parang overloaded sa information. Actually, yung 2 hours overloaded na yun talaga. Actually, 1 hour lang dapat ang ano. Okay? So if you don't have any questions, any clarifications, thank you so much for listening. Again, this is Engineer Abat. See you again on the next video, no? Kala mo YouTube. Ano may tanong? Salamat po, sir. Okay, sige. Sir, shoutout po. Subscribe po kami, sir. Sige, sabihin ko, ano bang sabihin kong shoutout? Shoutout. Shoutout po sa pinaka-pogi estudyante. Tropang ADU na ME, no? ME ba kayo? ME? Yes, Opo. Yes, sir. Mga taga-Adamson dyan. Sige, sige.
Kaya lang, kung matatagalan pa ako kasi ang dami kong ginagawa. Okay? Okay lang po, sir. Sige, Okay lang basta. Kami agad yung subscriber mo, sir. Comment, like, subscribe, sir. Sige. Sige. Share nyo rin ako guys. Of course, sir. Opo, sir. Of course, sir. Yes, sir. Sana natuto kayo ngayon and upload ko na lang ito pati yung notes. I-follow up ko na lang. Ha? Kasi mamaya may prayer meeting kami. Pag uwi ko na lang. Ha? Sige. Thank Okay you. po, sir. Thank you, sir. Salamat. Thank you po, sir. Thank you. Thank Pwede you. mo magtanong, sir. Sige. Sir, ngayon lang po ako napasok sa sa tutor ngayong session lang po ako nakasali po. Oo. Paano po sir yung dalawang video, paano ko po ma-access? Ay, nakasama ka na ba doon? Carl, i-add mo siya sa GC natin. Tapos ikaw, Benny. Benny, Na po sa GC. i-send mo yung Gmail mo. Send mo yung Gmail. Okay. Okay. I-send mo lang doon. Send mo lang doon. Para may add kita, ha? Okay, sige. Thank you, sir. Okay, bye-bye. Thank you, sir. Thank you po, sir. Thank you po. Thank you po. Okay. Thank you po.